What's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi, tanghali po sa ating lahat. For today's video mga kuys, mga guys, naku, kahihiyan po ni Ate Lacuna itong interview ni Karen Davila. Dahil mismong si Karen Davila na po ang nagturo ni Ate Hani Lacuna kung paano po rumispito at lumugar kay Yorme Isko Moreno. Yan pong mapapanood natin sa video ng ito. Please like muna and shares and subscribe mga koys, mga kagas. So without further ado, let's begin. Isko coming to you and saying he was gonna run, clearly nagpa-survey yon. Di naman pupunta yun sa inyo, ma'am, right? Okay, ang tanong ko, why didn't you consider running for vice mayor and, making your life easier? Ano? Oh, klarong-klaro ha. No. Intro po muna tayo bago po yung kabuuang video. So talagang yan na, mismong reporter na po. Buti pa si Ma'am Karen Davila kasi naintindihan niya po yung sitwasyon at kung sino yung karapat-dapat na mamuno dyan sa Maynila. Ha? Siya pa mismong nagturo, di ba? Sabi talaga ni ate, no. Hindi. Ako lang, kahit ayaw na ng taong bayan. Intro lang muna to. Pangpabuhay ng dugo sa umaga nyo. Di ba? So is the city earning enough? Has the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Oh? Klaro ha? No return of an investment or ROI. Totoo ba na walang return o walang kita yung pamalang Manila sa mga nagawa ni Yorme Isko Moreno, ospital, paaralan at yung Manila Zoo? Mismong si ate nagsabi mismo na wala daw return investment. Pero dito klarong nagsisinungaling si ate ha. Okay. I've been there, but is Manila Zoo earning? Is it contributing to the city? Yes. It is contributing to the city. Yes. Oh. Doon pa lang, wala na. Finish na sila. Ba't sabi niya kanina, sa lahat daw, sa lahat. O, ibahin mo yung lahat ha. Yung lahat is more than 1 or 2, 3 na yan. O ba't sabi niya kanina, walang return investment? So ngayon, binawi niya na mayroon din pala. Pagpatuloy po muna natin itong intro para sumigla yung umaga nyo. Relax lang ha. Huwag po kayong munang sobrang ka-high blood. Kasi ito, mismong si Karen Davila na mismong nag-utos na bakit parang sinabi na ba't hindi ka lang lulugar para wala ng away. Nagigil ka. Tanga talaga. Make the city grow in the 3 years. Ayan. What would you consider as your biggest achievement for the city of Manila? Ang biggest achievement ko po, Miss Karen, is... Oscar! Bakit panglima naman yung City of Manila sa Risky City? Yung mga constituents, yung mga ginagawa ko na city. Oh, but that's 3 years. I mean, is that the only... That's the Biggest. Nantik na yung panglima pala. Ay, naku, Ma'am Karen. Naku, natalino to si Ma'am Karen. Dito ako believe eh. only achievement that... Kasi anong iaharap niyo po, anong sasabihin po ninyo sa mga botante ninyo sa pagbabalik ni Isko? When Isko sat as mayor, there was that dramatic visual change. Number one, right? Yes. Number two, he was a pandemic leader, so mahirap rin yon. But then kay Hani Lacuna, tama kayo, bumalik na sa pre-pandemic. Nagbaba kayo ng ayuda. Pero how did you advance the city? Huwag kayong bumalik! Huwag kayong bumalik! So
social media. Kaya hindi ho ako nakikinig. Not until you tell me in front of my face, wala ho kayong maririnig sa akin. Ako makakabalik! Di na ako makakabalik! Okay. Well, ma'am, we don't So yun nga mga kus, yan pa yung intro Pangpagana pa yun ng dugo. Well ngayon, para hindi tayo makapiright kasi may big channel yan So, titignan nyo dyan, magikinig lang po kayo sa interview ni Ma'am Karen Davila at saka ni Mayora Hani Lacona. So, ito na po. Ito na po talaga yan. Okay? Fasten your seatbelt. So, without a further ado, let's begin. wanted to ask you this, right? So I'll ask you the personal relationship questions later. Okta Research did a survey from July 8 to July 10. Well, this is a 2-day survey roughly, but it says here that if the elections were held that day, Isko Moreno leads by 78 points. That is a massive lead over yourself in the race for Manila mayor. So if the elections were held, he would be a landslide win and you would only get 8% yourself. First, what is your reaction with this survey? Well, I'm not surprised, Karen. Not surprised talaga kasi taong bayan na mismong sumisigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno. Well, ano naman kayo? 86 tapos kay Mayora 80. Malapit lang. Malapit lang, di ba? Ang problema nga doon lang sa unahan. Sige, patuloy natin to. Isko is already a national figure. He has run for a national position for already 2 times. First, as a senatorial seat, for a senatorial seat, and then most recently sa presidency. So hindi ho katakataka na kung popularity ang pag-uusapan natin, ay talaga hong angat si former mayor sa akin. But it doesn't mean na wala ho silang tiwala sa administration ko. In fact, mataas po ang rating ko sa good governance. It is very unfortunate, Karen, that meron kaming kakulangan sa social media na alam naman po natin ngayon na platform. Hindi namin na-advertise ng talagang sagaran yung mga ginagawa po namin para sa city. Doon po talaga lacking po kami. Because we do it the old-fashioned way. In fact, every week po bumababa kami sa mga barangay. And we do this Kalinga sa Maynila program na we talk to the people and we bring all the services of City Hall sa mga barangay. So, siguro dun po kami, unfortunately, dun po kami kulang. It's lacking of advertising what we do for the city na alam naman. Naku po, mukhang nunid na po yata mag-advertise, lalo na po sa local lang po yan, di ba? So, imposible naman po na hindi po alam ng mga manlinyo kung ano yung mga ginagawa nyo. Di ba? At bakit naman po sila ngayon sisigaw na bumalik ka na Yorme Isko Moreno kung sapat po talaga ang ginagawa nila sa kasalukuyang administration, di ba? Ganon lang po yung napakasimpleng paliwanag. Po natin, napakagaling po ng former mayor dyan. Okay, but then Parang sinabi pa talaga na magaling na si Yorme Isko sa mga live Paano naman po kasi kayo makapag-live kung wala naman kayong mga ginagawa, di ba? Ganun lang, napakasimple lang po talaga sagutin yung mga paratang nila, no? Grabe yung mga patama-tama niyang si Boy Camera na naman, si Yorme Isko Moreno. Kita yun naman, sa tuwing naglalakad si Yorme Isko Moreno dyan, mismong tao nagdadala ng cellphone para magpa-selfie. let's be objective. When Isko Moreno actually won, he actually beat
a former president too. I mean, he beat the Estradas. He beat Erap Estrada. So when he won, there was a dramatic change in Manila visually. Yes. Right? Yes. So from Manila that was very dirty, suddenly here was Manila. It seemed very clean. It seemed very safe. You had 3 years. Why? What is your biggest achievement in the 3 Nasamid pa si Ma'am Car. Diretsuhin mo na, ma'am, kung bakit walang nagawa. Doon na papunto yung point mo eh. Pinigilan mo lang, nilihis mo eh. years? What By- was the problem? What did Isko do Alam ko nang sagutin to. Utang na naman to. Mark my word, utang naman to. something? You talked about it one time. He left you with a lot of loans. You said that. Correct. What was difficult on your end? Very difficult on my end yung bayaran yung mga loans na yon. It's very difficult on my end. It started yung amin pong payment during my time, November of 2022. Napakalaki po talaga ng loan namin. But did he inherit those loans from Estrada? No. This Ma'am, yung Mandanas ruling pala, ma'am. Hindi nyo nabanggit dyan. Ha? Mandanas ruling, di ba? Napaliwanag na natin yun noon dati, yung Mandanas ruling na yan. At wala palang nahirapan sila, wala lang pera. Bakit? Nakaraan, ang bilis po sa 25 billion na aprubahan. Billion yun na, 25 billion plus 70 million. Bakit? Sabi, nahirapan sa utang. other loans during his time. 15 billion napunta po from Development Bank of the Philippines. Okay. Napunta po sa a lot of infrastructure. Okay. 7 housing projects. And then 1 to 4 schools, if I'm not mistaken, Manila Zoo Okay. and Hospital ng Maynila. And then another 2.8 million para po sa mga instruments and Okay, klaro-klaro ha. Hindi na ibulsa yung mga naloan, andun lahat sa mga proyekto ni Hermes Comarino. Klarong-klaro. medical equipments for Hospital ng Maynila. Don't get me wrong. These are all good projects and we are part of it. Okay. Okay. He just started it. I tried to finish it. Meron pa ho tayong 3 housing projects na hindi pa ho natatapos hanggang ngayon. Ma'am, pwede makasingit po, ma'am. Objection, ma'am, objection. Yung mga pabahay pala, ma'am, na nakatiwangwang lang na hindi mo na turn over po. At yung ospital po ng Basico, hindi pa rin po na turn over, ma'am. Mr. Chair. And then a lot of repairs being done because of these previous projects. But then sa sobrang dami po niya, nabulunan na po ang city. And there is no actual proof of concept. Hanggang ngayon po, Nabulunan ang city. Talagang hindi po kayang sundin yung mga ginagawa ni Hermes Comarino. Bakit marami pang ikot-sikot? Bakit ayon lang aminin na wala talagang nagawa? ako yung nagbabayad nung loan Ha? because of the Ano? Siya nagbabayad? Di ba taong bayan din? Kasi ang mga taong bayan nakabenepisyo sa mga ginawa ni Hermes Comarino. Ipapira ng taong bayan yung pinangbayad niyan. Tama ko, di ba? Tama ko. infrastructure projects. So is the city earning enough? Has Ayan. the income of the city increased coming from these modernization projects? These modernization projects po, walang return of investment. Ha? Okay. Walang return of investment. Pakipin po yun ha. Walang return of investment or ROI. Okay, pakipin. Wala ha? Kasi general na yun eh. Lahat-lahat yan, di ba? Mamaya, bawi yan.
yung mga housing and everything. Wala pa po kaming ROI dyan. Kasi nga po, napakadami po nila. And yung halimbawa po, magbibigay ako ng example. Yung housing project po, Condominium 1, Condominium 2, Binondominium, Baseco community. It was not explained properly doon po sa mga tumira doon on the payment scheme. Okay. So, Ha? Mukhang nabanggit yata ni Yormesco Moreno noon na ang upa sa lahat ng kundo ni Yormesco Moreno ay nagkakahalaga lamang ng 2,000 buwan-buwan. O, di ba? Oh. Bakit hindi nila nakulikta? No, ano bang ginagawa nyo dyan? Lumalabas na ba kayo ng eleksyon? Bakit hindi nyo kayang kolektahin sa napakaraming mga kundong ginawa at babae ni Yormesco Moreno? Naku, dapat na nga kayong palitan. ayun pong naniningil kami, hirap na hirap po kaming maningil sa kanila. So there is no return of investment. Okay? Of course, sa ospital ng Maynila, Oh, hindi kasalanan ni Yormesco Moreno. Klarong-klaro, kasalanan pala nila. Hindi sila marunong maningil. Bakit hindi kayo marunong maningil? Dapat nag-hire lang po kayo ng mga Turko, mga Indiano para maningil. Ano ba yung pangmahala na yan? hindi naman ho kami naniningil. So wala din pong return of investment doon. Wala. Yan tayo eh. Kaya pala nahihirapan kayo dyan kasi tamad kayong maningil. Naku po, naku po, naku po. Kaya ano naman ito sa mga batang Manilinyo? But we have to maintain everything. So dun po mabigat sa akin. So what we do now, since there are a lot of infrastructure projects, yun po kasi ang ano niya eh, yun po yung quote-unquote na sinasabing achievement po niya. Yung mga infrastructure projects po, they're already in place. At napatuloy ko pa rin naman po itong mga infrastructure projects na to. So, Ma'am, wag mo na ipagpatuloy siguro si Yormesco Moreno na lang. Kasi hindi kayo marunong maningil pala eh. Kaya pala walang return of investment dyan sa City of Maynila. concentrate po ako sa social amelioration projects namin. Yun po diretso sa tao kasi yun po yung hinahanap nila sa akin ngayon, not the infrastructure projects kasi kakaunti lang po talaga ang Okay. dito sa infrastructure projects na ito. Okay, so the bigger issue now is in the 3 years that you've been in office, Ayan. you've talked about going down to the barangays Yes. para sa proyektong Kalinga, no? Yes. So technically, ayuda po ito. How did you were you able to make the city grow in the 3 years? What would you consider as your biggest achievement? Nako yung mga ayuda na lang. Akap? Akap ba? Tinutukoy niya? Alam mo yung yung utaw. Eh, yung bigay niyan, buwan-buwan ba yan? Linggo-linggo? O ilang buwan? Yung bigay niyan, isang araw lang gagastusin yan. So, paano makapag-achievement yan? Ha? Hindi naman gaya ng ginagawa ni Yormesco Moreno ay makikita mo talaga at talagang kumikita. Eh, sila lang, tamad po silang maningil. Eh, kaya pala walang kita. For the city of Manila. Ang biggest achievement ko po, Miss Karen, is para na maramdaman po ng tao na nandito po ang government sa kanila. Hindi po kami puro daldal lang. Yun po ang pinaka-greatest achievement ko. Maibaba ko po Oo. itong basic services na kailangan nila, diretso po sa kanila. Kasi yun po ang hinahanap nila eh. In fact, very much appreciated po ito ng mga kababayan natin na binabaan namin ng mga services na ito. Very much appreciated daw. Pero bakit? Iba yung sigaw ng taong bayan. Appreciated po ba yung kahit 500 lang sa mga seniors tapos dili-dili pa ng 3 o 4 na buwan?
yung 1,000 ng mga allowances sa mga estudyante diyan sa mga UDM, ginawang 500 na lang at dili pa. Paano na ma-appreciate po iyon? Most of the time, they go to City Hall not knowing who to talk to. Hindi ko nila alam kung saan po silang tanggapan pupunta. So, ang ginawa po namin, binaba na po namin to sa barangay level. At Okay. naging partner po namin yung barangay para maparamdam po sa ating mga constituents yung mga ginagawa po ng city. Oo, but that's 3 years. I mean, is that that's the only achievement that, kasi anong iaharap niyo po, anong sasabihin po ninyo sa mga botante ninyo sa pagbabalik ni Isko? When Isko sat as mayor, there was Tama, kasi hanapin kasi ng mga tao, resibo. Hindi na hanapin yung pera. Kasi yung pera na-deposit na. Saan? Doon sa septic tank. the dramatic visual change. Number one, right? Yes. Number two, he was a pandemic leader, so Yes. mahirap rin yun. But then kay kanila kuna, tama kayo, bumalik na sa pre-pandemic, nagbaba kayo ng ayuda, pero how did you advance the city? At Alam niyo yung mga ayuda, mga kois, mga gayas. Akma lang po yan sa pandemic kasi nga hindi makapaglabas, makapagtrabaho yung mga utaw, di ba? So ngayon, pandemic, bakit naman palaging ayuda na lang yung pang nila, pang tapat nila? O di ba? Pwede bang gumawa sila ng ibang mga programa na talagang habang buhay na pakinabangan ng mga Manilinyo? Ano yun? Gaya ng mga ginagawa ni Yormesco Moreno. O mga pabahay, paaralan, ospital. Ganon sana. tama po kayo doon. Unang-una, Tama ako, di ba? Miss Karen, may mga infrastructure projects din po tayo na ginagawa. Meron po tayong 3 paaralan na pinapatayo po ngayon. Yung sakto lang, tama lang po, 6-story schools po sila kasi yun lang naman Malakpak, po ang meron pala. kailangan ng population ng mga students po dyan eh. We have a lot of super health centers din po na ginagawa ngayon. Meron po tayong Aurora Health Center, Tayabas Health Center, and all other health centers sa different districts po natin. Gaya nga po ng sabi ko, siguro ang kakulangan po namin, hindi po yun na project. In fact, sinisimula na rin po yung cancer specialty center natin sa Ospital ng Maynila with the help of Congressman Ano daw? Bakit nagrereklamo yung mga Manilinyo, ate? Pahirapan daw magpa-check up sa City of Manila. Kaya nga, bumalik si Yormesco Moreno dahil sa mga problemang mga iyan di ba? Pahirapan, tapos kailangan pang magpa-online. Bago lang. Tinanggal yung magpa-online. Kasi sa panahon ni Yormesco Moreno, pag magpa-check up ka, especially yung mga matatanda dyan, kaya nga gumawa si Yormesco Moreno ng 3 ospital para to sawa. At may gamot. Ngayon, wala dong mga gamot. Wincheng. So basically, marami rin po tayong infrastructure na ginagawa. Inaayos po namin yung mga infrastructure na hindi po tama ang pagkakagawa. Yun po ang ginagawa namin sa City of Manila on top of the social amelioration program na pinapatupad namin. Okay, the Manila Zoo, you have a viewer right now watching and saying, why Manila Zoo? Anong sabi ko kanina? Pakipin yung sinabi niya na hindi daw walang return of investment ang City of Manila. Di ba sabi ko sa inyo, pakipin. So ito na. Ang daming mas priority dyan. Manila Zoo was started during the time of former Manila Isko Moreno, and I believe that was a 3 billion peso project, correct? Correct. Okay, and what's happening with Manila Zoo now? Because money's been spent on it. I've been there. It's modern. But given the issues of Manila, what did you do with Manila Zoo? Tama po. Ang Manila Zoo po ay continuously na nire-redevelop namin. Of course, lagi naman pong may issue dun po sa mga animals na binibigay po sa amin. Ngayon po talaga ang pinaka-biggest problem po namin ay yung mga animals po na maaari pa po namin sanang makuha na
dinodonate sa amin. Kaya lang po, paunti-unti po namin itong ginagawa. So far, wala ho kami binibili. Okay? Mostly donation po yun ang ginagawa. And of course, napakalaki po ng maintenance ng Manila Zoo dahil nga po flora and fauna na nandun. You've been there. Opo. I've been there, but is Manila Zoo earning? Is it contributing to the city? Yes, yes, yes. It is Yes, yes, yes. Oh, ba't nung unang interview, sabi, wala daw lahat ng mga ginagawa. Infrastructure ni Yorme Isko Moreno, wala daw return of investment. Eh ngayon, meron pala. Mabuang ko bayot! contributing to the city. Yeah. Okay, all right. Another question now will be, how do you intend to beat Isko Moreno? Yan. By being true to the people of Manila. You know, unfortunately, napakarami po niyang binitawan na mga salita na hindi totoo. Tulad ng, Sino po ba ang unang bumitaw ng masakit na salita? O di ba kayo ni Chihuahua, nagpa-interview kayo noon sa radyo at sa mga live streaming media, mga television. Traitor si Yorme Isko Moreno. O, nagantihan kayo. Iyak. tulad ng, Okay. Okay. Tulad na lang po ng sinasabi niya na kami daw po ay isang family corporation. Tama! Na Tama! lahat po ay siya daw po ang nag-appoint sa lahat ng mga kamag-anak ko sa City Hall. Unang-una, yung dalawa ko pong May sinabi ba si Yorme Isko Moreno na si Yorme Isko Moreno nag-appoint daw? Kung wala tayong naririnig doon. kapatid ay elected. Elected po sila. Nanalo po sila. Yung isa kong kapatid who is heading the zoning ay appointee po ni President Erap pa. Hindi po nung panahon niya. Yung husband ko po ay organic po. Wala pa ho ako sa politika. Nandyan na po ang akin pong asawa at appointed po ni Mayor Lim. Mukhang kay Isko na naman yun. Don't panic, it's organic Copycat naman. Wala na lang po tayo doon. Yun po. Pangalawa, yung mga binabanggit po niya na tinanggal namin na mga benepisyo ng mga senior citizens. Wala ho akong tinatanggal na benepisyo ng mga senior citizens. In fact, isinaayos po namin yung Mayora, ang reklamo ng mga seniors, dili yung kanilang allowances o ayuda. Ang insure na wala. Ang allowance na tag 500, disclaimer, tag 500 pala, ay aabot ng 3-4 na buwan. Sobrang dili. Mamamatay na yung mga seniors, hindi pa dumating yung ayuda. Yung pakik na wala, yung paggatas na insure na wala. pagbibigay ng benefits ng senior citizens. Alam niyo po, Miss Karen, nung panahon po na siya ay nag-iisip na tatakbo siyang presidente, lahat po inakap niya. Oh, Maging hindi taga Maynila, inakap po niya yan. Okay? So, ang sa kanya po, nung panahon niya, hindi naman po bago kay Yorme Isko Moreno na yumakap na kahit hindi taga Manila. Ito ha. In the time of pandemic, sino yung may gamot lamang na pangontra sa virus ng COVID-19? Only in Manila. Tuli si Sunab ba siguro yon? Napakamahal noon. Anong panawagan ni Yorme Isko Moreno? Sa lahat ng nangangailangan pumunta lang kayo sa City of Maynila. Kasi nga, makabayan, makamasa si Yorme Isko Moreno. Hindi madamot. Hindi madamot sa pwesto. Sila talagang gamot nga gamot. ay kahit hindi na taga Maynila o hindi na hubotante ng Maynila, pinabibigyan pa rin po niya. Hindi naman po maaari yun Seniors nga, kawawa nga Ha? Ganun po sila kadamot ngayon. ngayon. Dahil alam naman po, ako, nanay ako. Siyempre, kung ano lang po meron ako, yun pang babudgetin namin. So, ibig sabihin pala, kahit nakatira ka sa Manila, pag hindi ka butante sa kasalukuyang administration, wali ka.
Ganun pala. Kaya pala maraming galit ng mga seniors. Aha. At sa pakikipag-usap po natin sa atin pong mga senior citizen, ayaw po nila na yung benepisyo nila ay natatanggap din ng mga taong hindi na po pala taga Maynila. Yan po, lagi kong tinatanong sa Hindi na nga sila nakakatanggap eh. lahat ng mga ugnayan namin. Ginagawa po niyang issue yan na hindi naman po issue yan. Okay. Those are just some. Okay. Now, with the vice mayoralty race, you have Yul Servo, and I think he is running with Chi Atienza, right? Yes. Yeah. So it's now also the Atienza family, another force in Manila. They are. It's a comeback. It's an attempt for a comeback with Chi Atienza. What do you make of the vice mayoralty race? Yan. Well, Let's go check tayo. I know the strength of Vice Mayor Yul Servo. I'm not familiar with Chi Atienza. In fact, during the first few months, Chi Atienza was supposed to run as a councilor, just as a councilor of the 5th District of Manila. Under you? Under you? Yes, under me. Okay. Okay. All right. So, I'm not privy with what arrangement the former mayor had with the family of the Atienzas. So I cannot really comment on that. Okay. She could have been a good counselor and a shoe-in Okay, a shoe-in, she could have been a shoe-in and a good as a counselor. counselor. Former Manila Mayor Isko Moreno, at any point, kasi Yeah. ang sinasabi niya, nagpaalam daw siya sa iyo, di ba na, ate, babalik ako. It's more of pinaalam. Hindi At po. pinaalam, hindi kayo nag-usap. Nag-usap po kami. The last time I spoke to him was July 16. We had a very short meeting at Manila Hotel. Okay. Can I make kwento? Okay lang Go ba? ahead, please, go ahead. Okay. When we arrived, he told me to bring my husband. So I did. And then he said to me, ate, ayokong istorbohin kayo. Alam ko marami kayong ginagawa. So the first thing he told me was, ate, tatakbo ka ba? Yun ang sinabi niya sa akin. Sabi ko, opo, tatakbo ko. Siyempre, ako yung incumbent eh. Di ba? And then ang sabi niya, Doon mo makikita. Yon yung ibig sabihin ni Ma'am Karen na hindi dapat marunong kang lumugar. Ayan. Rumespito. Ayan. gusto ko lang malaman mo na tatakbo ako. And then I didn't say anything. I was just looking at him. And then he told me, ate, pag-isipan mo ng ilang beses. Give yourself some time. Give yourself a few days, a few weeks to think about it. Yun ang sinabi niya sa akin. Di pa rin ako nagsasalita. And then he told me, ate, tatlo pa lang kami nakakaalam nito. Ako, yung wife ko, and a very close friend. Hindi yung husband mo. Ikaw, husband mo, and a close friend. No, siya, yung wife niya, Yeah, and okay. a common friend. Okay. Nang plan niya to run. At sa isip ko, Miss Karen, Diyos ko naman, ngayon na lang tayo huling mag-uusap, nagsisinungaling ka pa lang. It's all over social media. You can't even tell me Sir Miss ko pa sinungaling ha. Ayos, ayos. straight. But I didn't tell him. Nakatahimik pa rin ako. Then he started saying a lot of things about my colleagues. Kung alam mo lang ate, et cetera, ganyan-ganyan. So hindi pa rin ako nagsasalita, Miss Karen. And then the last thing he said was, he reiterated, ate, pag-isipan mong mabuti. Sabi niya sa akin. Sabi ko, ganito na lang po. Sabi ko, para wala na tayong iniisip ang dalawa, tatakbo ako at hindi ako magbaback out. Kasi they were hoping na magsa-slide down ako as vice mayor. I would not, sabi kong gano'n. Para wala nang burden sa ating dalawa, tatakbo ako. Sabi kong as mayor. I wanted to ask you, just that moment, Yes. why Ayan. didn't you just slide down? I understand you're the incumbent. Isko coming to Yan. you and saying he was gonna run, clearly Turuan mo ma'am, pagsabihan mo yan ma'am. nagpa-survey yon. Di naman pupunta yun sa inyo, ma'am, right? Okay. Ang tanong ko, why didn't you consider running for vice mayor and, making your life easier? Miss Karen, Tanong ko,
why didn't you consider running for vice mayor and, making your life easier? Ano, Tama. Naghahanap siya ngayon talaga ng pagkatalo niya. Napaka-easy. Talaga yung, well, talagang wala po yan. Wala po yan sa katawan ni Ate Laco ng pagkumbaba, giveaway. Ayan. Miss Karen, I believe I deserve Uy! Okay. to have to run as mayor for the second time. And naniniwala pa rin ako sa kasabihan na Ay, nako ate. Wala nang maniniwala sa'yo. Bahala na po kayo mag-komento. Opinion nyo, pag-comment down below. Don't forget to like, share, and subscribe. Big love shout out to Ma'am Milsi, Ma'am Tis Pilahes, kay Ma'am Vicky V, at sa lahat po, hindi ko na kayo isa-sign. Ma'am Tis Pilahes, napakarami. Kay Ma'am Aurea Consino, napakarami po kayo. Yung lagi po ito, pangako ko sa inyo, every last day of the month, lahat ng mga nag-comment doon, i-shout out ko. Okay, yun na lang po yung bawi ko sa inyo. Maraming salamat po yung pagsuporta nyo. Solid kay Yorme Isko Moreno. Hindi po natin iwanan si Yorme Isko Moreno hanggang sa dulo. So for now, I'm Gan Manila. God first. God bless all. Peace. Bye-bye.